Hello, magandang araw, good day po. Kumusta ang lahat? Welcome na naman sa ating episode. Samahan ninyo ako ngayong araw mga kababayan. Pag-usapan natin mga kababayan, itong pagbalik ni Senator Panfilo Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano po, kung matatandaan natin, medyo mainit nga ang mga usapin patungkol dito. In fact, nag-resign siya. Ano po, dahil sa ayun, may mga dissatisfaction nga sa mga kasamahan niya. Mga kaibigan, hindi natin pagtagalin. Pakinggan natin ang reaksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. I welcome ang pagbalik ni Senator Lacson. Pero dalawa lang hinihingi namin. Klarong direction, papunta ba tayo sa mastermind o lahat na lang ng ituro? Tsaka yun nga, bakit pagka opposition, insertion? Pag administrasyon, amendment. Pag opposition, credible yung witness. Pag administrasyon, hindi credible, the same witness. So napaglalaruan tayo and I'm fed up with being played around with. Hindi ako tumanda sa public service at sa politika para paglaruan ng mga korap. Hindi kami humihingi ng pwesto sa kabinete. Ang hinihingi natin, maging patas. Dapat ito, administrasyon, oposisyon, nagkakaisa na yung mastermind ay makasuhan, makulong, ang pera mabalik at mabago yung sistema. Pero mukhang hindi yun ang direksyon eh. Mukhang ang direksyon, medyo walisin ang mga oposisyon. So sana hindi yun ang official na direksyon. Tama naman. Alam niyo, kung akong tanungin, wala namang problema mga kababayan kung sino ang maging chairman ng Blue Ribbon Committee. Ano po? Walang problema kung sino ang maging chairman. Basta yung trabaho ng bilang chairman ng Blue Ribbon Committee ay kumbaga hindi lalabas na merong kinikilingan. Wala namang problema yun. Halimbawa na, ito, maliwanag naman dito mga kababayan. Ang issue, itong paghanap ngayon ng kung sino talaga ang utak nitong anomalya ng flood control. Ano po, maliwanag na yan, mga kababayan, na nandyan na, kumbaga nalantad na. Pero mukhang mailap mga kaibigan, di ba po? Para bang napakahirap naman tumbukin kung sino talaga ang utak ng kalukuhang ito. Tingnan ninyo anong sabi ni yung reaksyon mga kaibigan ni Senator Alan Cayetano. Halimbawa na lamang kung minority ang maglagay mga kaibigan ng pundo, ang tawag insertion. Kung maglagay ng pundo ang member ng majority, ang tawag is amendment. Ang ibig sabihin, mas safe doon sa amendment kasi yung amendment, parang hindi ka naman talaga mag-question doon. Samantala, pagka sinabi mong insertion, ay maliwanag na mga kaibigan doon na medyo may issue doon mga kaibigan, di ba po? Halimbawa, nakaraang mga hearing, sinabi mga kaibigan ni Senator Risa Hontiveros na wala naman daw siyang in-insert kasi ang meron mga kaibigan, 'di ba? Ang meron ay amendment yun sa kanya. Parang walang issue about doon. Pagka miyembro, kasamahan mga kaibigan, ng minority, sabi nila insertion. Sa isip ng taong bayan, pag sinabing insertion, may kalukuhan eh. Pagka sinabing amendment, medyo safe ka doon. Kasi inamend mo lamang yung hindi karapat-dapat. Pagka sinabing insertion, pinasok mo doon na ang intention ay may kalukuhan. Mga klaseng example lang mga kaibigan. Kaya po, kagaya ni Senator Alan Cayetano, wala namang problema. Yun din ang position ko eh. Naging kontrobersyal mga kababayan itong Blue Ribbon Committee, chairmanship. Dahil nga, nung panahon ni Marcolita, sabi pa ni Senator Marcolita, yun sa kanya, imbis na nandoon na, papuntang matumbok na nila mga kababayan. Imagine mo umpisa pa lamang ng kanilang investigasyon.
doon na. Malapit na agad pumasok mga kaibigan, malapit na agad matunton kung sino talaga ang mastermind nito. Pero imbis na nandoon na, yun na nga, pinalitan si Marcolita, yung nangyari, umiba na. Hanggang, hindi lamang si Marcolita, pinalitan ang kabuuan mga kaibigan ng komposisyon ng majority sa Senado. Mula nun, ano na nangyari? Humaba mga kaibigan. Wala nang natumbok kung sino. Imbis na nandoon na Imagine mo, lumitaw na, ang dami ng mga lumitaw. Di ba? Unang lumitaw mga kababayan, ang Diskaya. Nung nagbigay ang Diskaya ng kanilang statement, lumitaw ang mga taga DPWH. Nung lumitaw ang taga DPWH, sunod-sunod na, lumitaw yung ibang mga kontraktor. Nung lumitaw yung ibang mga kontraktor, lumitaw yung si Orly Gutesa. At sinabi na mga kababayan, hindi na yung transaksyon, ang sinabi na pera. Malapit na sana yon. Ang gustong mangyari mga kaibigan ni Senator Alan Cayetano, mga kaibigan, wala namang problema yan. Kung sino ang maging Blue Ribbon na committee. Kasi nga po, alam naman natin na yung Blue Ribbon, walang tumatanggap mga kababayan after mag-resign na si Lacson. Walang gustong hahawak. Bakit po? Kasi po, ang hirap ng papel ng chairman Ang hirap ng papel ng chairman. Pag isang kasamahan, mga kaibigan, gustong ipapa-appear yung isang kailangan, you have to decide. Kung medyo mayroon kang tinakpan sa likod, may gusto mong, pag medyo hindi masunod ang script, na wag itong isama, dito ang direksyon natin, pagka ikay lubihis, napakahirap po. Naintindihan natin yan. Mahirap talaga mga kababayan. Kahit na sabihin ng chairman ni Senator Lacson at that time, na wala talaga silang tinatakpan doon. Pero makita mo naman mga kaibigan, hindi ba po? Nakita naman natin ang takbo ng investigasyon. Kaya nga po, ang mainit na diskusyon ni Lacson at ni Marcolita. Iniibin ang mainit na diskusyon, sagutan mga kababayan, ni Marcolita at ni Senate President Tito Soto. Di ba po? Kasi hindi gusto mga kababayan ni Marcolita na mukhang lilihis tayo dito. Kasi ang gusto nilang tutumbukin, mga kaibigan, yung pinakautak dito. Ang pinagtatalunan kasi, yung utak Yung isip ng tao ng utak dito mga kababayan, si Martin Romualdez. Ang pinakamahirap pa mapangalanan mga kaibigan, pinakamahirap maminsyon na pangalan. Di ba po? Sa umpisa pa lang, sabi nga ni Marcolita nanduro na mga kaibigan. Sa affidavit mismo ni Diskaya mga kababayan, nandoon na. Nagtaka pa nga siya May duda pa nga siya na mukhang na-edit ang affidavit ng mga Diskaya. Kasi nakita niya, sabi niya, nandoon. Pinangalanan sa affidavit mga kababayan ni Diskaya ang pangalan ni Saldico at pangalan mga kaibigan ni Martin Romualdez. Pero nakita naman natin, di ba po? At narinig naman natin yung kabuuhang binasa na affidavit mga kababayan na after dinala ni Boying Rimulya, nawala na. Hindi mo na marinig ang pangalan ni Martin Romualdez. Iyon. Kaya
in between sa kanila mga kaibigan, nagkaanuhan sila sila mismo. Nagkatalunan talaga mga kaibigan na kasi on the part sa grupo nila Marcolita, Alan Cayetano, mukhang ang komposisyon ngayon ng Senate majority mga kaibigan ay napapansin natin talagang may tinatakpan. Kaya sabi niya, wala namang problema kung sino maging Senate President. Walang problema. Basta doon lang tayo. Pupunta tayo sa dapat kung sino ang managot, ay dapat managot. Tama naman yun. Yun naman talagang hinahanap natin. Yun naman talagang hinahanap ng taong bayan. Managot ang dapat managot. Ngayon, humaba na. Na-create na itong ICI. Hanggang ngayon, wala pa Nung lumabas ng pangalan, mga kaibigan, ni Martin Romualdez, pumunta ng ICI, wala naman tayong alam kung anong nangyari. One, hindi nga pinapakita. Walang live streaming kasi yun ang policy nila. Ang binibigay lamang, magre-release sila mga kaibigan, papatawag ng press con. Hindi naman natin alam kung ano talaga pinag-uusapan doon. Kaya tuloy nagduda ang tao. Ngayon, tingnan ninyo, ang init na ng tao. Nakikita na ninyo, halos araw-araw na may mga rally. At nakikita, pansin na natin ngayon, yung mga kabataan, mga estudyante, yung akademya, eskwelahan, yung simbahan ngayon, meron na silang panawagan, tie a white ribbon. Kasi gusto nila mga kababayan, transparency. Maging transparent kasi pansin na kasi talaga na wala mga kababayan dyan ng transparency. Sabi ni Lacson, babalik siya, no choice. Walang tatanggap. Babalik siya bilang chairman ng Blue Ribbon. Sabi niya, wala namang problema babalik siya. Ang kinatatakutan lamang niya na pagkababalik siya ng Blue Ribbon, baka malagasan daw ang grupo nila. May takot na sila na baka magkaroon ng change of leadership, meaning baka nga magkakudita. Sa tingin ninyo, anong kaya? For your comments, just write it down below. Huwag kalimutan mga kaibigan, mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint, and pakishare naman, like, and don't forget also to hit the bell button para lagi po tayong updated.